Hello mga migo-miga. Migo-miga. Salamat sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito ibibigay ko sa inyo ang minanang turo. Nasa Mateo ako. Ang minanang turo. Minsan lumapit kay Jesus ang isang Pariseo at mga eskriba galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Inuutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsasalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao na kanyang ama o ina, ang anumang tutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos. Hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama dahil sa inyong minanang turo. Niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, mga mapagpaimbabaw. Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Talagang nahandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Amen. At naman dito siya nag-react sa dito sa to. Bakit nilalabag nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Hindi naman yan kautusan ng Panginoon. Yung galing sa mga ninuno nila, hindi yan ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay igalang natin ang ating ama't ina, di ba? Ang mga nakakatanda sa atin, igalang natin yun. Yung paghuhugas ng kamay, turo yan ng mga tao, mga ninuno natin. Yun ang ating mga minanang turo. At tama yung mga nakalagay dito, minanang turo mula sa ating mga ninuno. Kaya totoong mga, kasi lahat ng ating nakagisnan nga ay minanang turo sa ang ating mga ninuno, diba? Naunawaan niyo ba yun? Yung mga katuruan ng Panginoon, yung igalang, huwag kang pumatay, huwag kang yung mga ganun, mga kasamaan, huwag kang gumawa ng pangangalunya, pakikiapid, at kung ano-ano pa. Yun mga katuruan ng Panginoon. Sumunod ka sa Panginoon, maging mabuti ka sa kapwa mo, mapagpakumbaba ka. Yun yung mga kautusan ng Panginoon sa atin. Magtitimpi ka, marunong ka magpigil, marunong kang makitungo sa kapwa, igalang mo yung kapwa, mahalin mo yung kapwa. Yun ang mga katuruan ko, hindi yung pagsunod sa mga kautusan ng ating mga ninuno, dahil hindi naman yan nagmula sa Panginoon. Sana malinaw sa inyo. Ito naman, nasa ano to, Mateo 15. Binasa ko ng 15. Meron din to sa Marcos 7. Tapos ito namang isa, nasa Mateo 15 pa rin, pero nasa 10. Ang nagpaparumi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya. Sa mata ng Diyos, lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi tinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila'y mga bulag at taga-akay
At kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog. Mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga. At sinasabi niya, kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idunudumi. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng di muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa minanang turo ay hindi nakapagparumi sa tao. Ano yan? Ang minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Pero ang umaakay sa bulag at parehas silang bulag ay talagang mahuhulog. Parehas kung ang umaakay ang halimbawa ikaw makasalanan tapos inakay mo makasalanan, dala kayo, pareha kayong mahulog sa kapalaluan dahil parehas kayo walang mabuti sa inyong dalawa, parehas kayong masama. Kumbaga pag parehas kayong masama tapos inakay mo siya, masama din, ay parehas kayo mahuhulog talaga kayo sa hukay. Nakasulat dito. Kayo man ba'y wala pang unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa ibibig ay tumutuloy sa tiyan? Totoo naman, kung ano yung mga pumapasok sa ating bibig, ilalabas lang natin, idudumi. Pero yung lumalabas galing sa ating bibig, yon ang nakakamatay, nakakasama ng loob, nakakapagpapalungkot sa tao, nagbibigay kalungkutan kasi nga masama ang lumalabas sa ating bibig. Kaya gamitin natin ang pagpipigil sa ating pakikipagsalita sa ating kapwa, lalo na pag hindi maganda ang kinalabasan nito, kasi ang iba nagdadamdam, yung iba nagpakamatay dahil sa masama niyang narinig galing sa kanyang kapwa. Kaya ingatan natin ang ating mga bibig. Ang lumalabas sa ating bibig, yan ang nagpaparumi sa tao. Yan ang pamagat, nagpaparumi sa tao. Kaya ingatan natin ang ating mga bibig. Yung pumapasok sa bibig ay hindi nagpaparumi kasi ilalabas lang din naman yon. Lahat ng kinakain natin, lahat ng klase ng kinakain natin at ilalabas sa ating galing sa bibig, pinapasok sa bibig, ilalabas lang yan. Idudumi nga, kumbaga nakasulat naman dyan. Yung lumalabas galing sa puso natin, yun paggawa ng kasamaan, ang nasulat naman dito, pagpatay, pangangalunya, kikiapid, yun yung mga nagmumula sa ating puso, tapos ilalabas sa bibig. Yung mga example nakasulat dito, nakasulat yung mga example dito ng Panginoon dito sa nagpaparumi sa tao. Kakapagsakit kaya yung iba dito nakasulat, ang mga Pariseo, nasasaktan yung damdamin nila kasi nga natatamaan sila doon sa mga sinasabi dito. Kung tayo nakikinig at inuunawa natin itong mga salita ng Panginoon, ay talagang totoong nakapagpaparumi ang lumalabas sa ating bibig. Ang pinapasok sa ating bibig ay hindi nakapagpaparumi dahil ang duming galing sa ating ilalabas lang natin, diba? Yung lumalabas ang nakakapagpadumi sa atin, nakakapagpadumi mismo sa atin at sa ating kapwa. Nakakapanakit tayo, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, gumagawa tayo ng hindi maganda dahil inuutos yan ng ating budi, ating puso. Kaya tandaan natin itong mga nakasulat dito.
At sinabi niya kayo man ba'y wala ng pangunawa natin. Nag-react kasi yung Holy Spirit ko dito. Sumagot siya, binubunutan ang bawat halamang hindi tinanim ng